Hello po, mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Brother Francis. Muli po ay naghahayag po ng salita ng Diyos at ngayon po ay espesyal po ang hapon na ito dahil pinagkalooban po ko ng Panginoon na humiwalay mula po sa ingin na sa libutan at literal po na ako ay nasa bukid ngayon. Katatapos ko lamang po manalangin at mag-devotion dito po sa kubo na ito na kung saan ay may plano po sana ako na i-share talaga about prayer, about hunger for God. Subalit ang mensahe po na ibinigay po ng Diyos ay iba na kung saan ay babala po para po sa mga naglilingkod sa Panginoon ng full time, lalo tigit po doon po sa mga nag-ooperate sa prophetic. Kaya ngayon po ay pahintulutan po ninyo ako na sabihin sa inyo ang mga kapahayagan na ito at hilingin po ninyo sa Panginoon ng confirmation para po sa mga babala na ito dahil alam naman po natin na powerful na ginagamit po ng Diyos ang kanya pong mga lingkod na nasa prophetic dahil bahagi po yan sa fivefold ministry, yung mga prophets, yung po mga nagpapahayag ng mga propesiya na nagmumula sa Panginoon. Napaka-powerful po ng kanila pong ministry at kinakailangan po ng lubos na pag-iingat sa kanila pong mga isip at kanila pong mga puso upang hindi po sila madaya ng kaaway sapagkat marami na po ang naging false prophets, madami na po ang naging mga false teachers, at kung hindi po tayo magiging maingat, tayo rin po ay maaaring mapabilang sa ganoon po mga naglilingkod sa Panginoon na mali na po pala ng landas. Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah. Manalangin po muna tayo. Shikala sakala si. Ula kadaka. Hula shikala sakala tekala in. We glorify you, Jesus. We glorify you, Father. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your presence. You are Lord. You are King. Hallelujah. You are the director of our lives. So, Holy Spirit, Shikala Sakala Sakala. We magnify your name, Yeshua. We magnify your name, Yeshua. Hallelujah. We humble down ourselves, Panginoon. Patawad, Lord Diyos, sa aming mga pagkakasala, kapumihan ng aming puso, ng aming isip, ng aming mga gawa, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, at linisin sa lahat ng aming kamuhan. And Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, hallelujah. We ask for the sanctification of our minds, for the sanctification of our eyes, sanctification of our ears, sanctification of our hearts, our souls, and our bodies. Likala sakala shikala sikala si. By the power of the blood of the Lord Jesus, sanctify us, O God. We offer to you our hearts, our souls, and our bodies. Hallelujah, hallelujah, as living sacrifices. Banal na Espiritu, sa inyo po inihahandog sa inyo ang muli pag-aaral na ito. Kayo po ang mag-take over, kayo po magpahayag ng salita at dinadalangin ko po, O Diyos, na sa sino man po na makakapanood po sa broadcast na ito, live o replay man, ay magkaroon, Panginoon, ng higit na banal na pagkatakot sa iyo at magkaroon, Panginoon, ng higit na pangunawa, O Diyos, sa mga bagay-bagay ukol po, Panginoon, sa pagpapahayag ng salita, lalo't higit, Panginoon, doon sa mga nag-ooperate sa prophetic. Marami po salamat, Panginoon. Purihin ka at luwalhatiin sa banal na pangalan ni Jesus. I speak your glory. I apply the blood of the Lord Jesus. I apply the power of your cross. In Jesus' name, let the Lord be exalted. Let Yahweh be exalted. In Jesus' name, amen, amen, amen. So, nais ko lamang po munang balikan, gaano ba ka-powerful ang prophetic sa panahon po ng end times? Ano yung kanyang gampanin, yung pong prophetic ministry sa panahon po ng end times? Kung kaya dapat po ay pag-ingatan siya. Sabi po dito sa Joel, hallelujah. Sa Joel 2, 28, 29, 30, 31, sabi po dito, pagkatapos nito, ipagkakalob ko aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ng inyong mga bataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. So, iyon po yung naunang mga talata na yun ang nagpapakita po na sa huling araw, sa end times, tayo po sa panahon natin, ibubuhos po ng Panginoon ang kanya pong espiritu sa mga batang lalaki at batang babae upang magpropesiya, maging po sa mga matatanda upang magkaroon po ng mga panaginip at sa mga binata at lalaki upang magkaroon po ng mga pangitin at maging po sa mga
sa mga naglilingkod o mga alipin. Ibubuhos po niya kanyang espiritu. Ito pong lahat ay prophetic gift. Verse 30, magpapakita ako ng kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok, ang araw ay magdidilim, matambuwan ay pupunan parang dugo. Bago dumating ang dakila at katakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Sayon at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. So, bali dito po, kinote po dito yung mga mangyayari po sa huling araw na ang langit at lupa, apoy, makapal po na usok, at magkakaroon din po ng palatandaan na darating po ang araw ni Yahweh. Ibig sabihin po, dito po sa sinasabi po ni Propeta Joel, mangyayari po muna, mag-outpour ang Diyos, magre-release siya ng anointing sa prophetic, at saka po susunod yung Day of the Lord. Ang Day of the Lord po, o ang paghatol ng Panginoon, ang puot ng Diyos na ibubuhos niya bilang parusa sa sangkatauhan na hindi nagsisisi. Bago po dumating iyon, ay mauuna po muna yung paglakas ng prophetic calling, ng prophetic anointing. At sa panahon po natin ngayon, ito po yung nangyayari. Sa buong mundo ngayon, nabubuhay po muli ang prophetic movement, ang deliverance, ang revival, ang awakening, at ang outpouring. Ito po ay katuparan po lahat ito ng hula. Dito po sa aklat po ni Propeta Joel. At sa panahon po natin ngayon, kailangan po na tayo po ay maging handa upang hindi po tayo madaya ng dyablo. Bakit po? Kapag po powerful ang pagkilos ng Diyos, dalawa po ang ataking gagawin ng dyablo dyan. Either na ibagsak yan, pagupuin, o kaya isabayan po niya, i-contaminate, o i-corrupt. Ngayon, kung hindi mapabagsak ng ng dyablo, kung hindi po mapagbagsak ng dyablo ang prophetic movement ng Panginoon Diyos, ang gagawin po ng dyablo ay ito po ay i-corrupt, i-contaminate. At kapag po na-corrupt at na-contaminate ang prophetic movement ng Panginoon, sa halip po na ang prophetic movement na ito na umuusbong ngayon sa end times, sa halip na ito po ay magamit ng Diyos, ito po ay magiging kasangkapan ng dyablo upang magligaw po ng maraming kaluluwa. Ito po ang sinasabi ng Joel 2, 28, 29, 30, 31 to 32. Ulitin ko po, bago po dumating ang Day of the Lord, ito po ay bahagi ng end times, Day of the Lord, na kung saan ang Diyos po ay magpaparusa. Bago po dumating yung second coming, mauna po ang Day of the Lord, ang Diyos po ay magpaparusa, yung pong wrath of God. Bago po dumating yun, magkakaroon po muna ng pagsigla at matinding pagbuhay sa prophetic movement. Mauuna po muna yung prophetic movement na mabubuhay dito po sa Joel 2:28-29 bago po darating ang Day of the Lord. At alam po ito ng dyablo. Alam po ng dyablo na ngayon po, sa panahon po na ito ay malapit na po ang kanyang kawakasan. Malapit na po ang kanya pong pagtatapos. Malapit na pong tuldukan ng Diyos ang kanya pong pagkilos sa sanlibutan sa pagdaya sa mga tao. Kaya alam din po ng dyablo na ngayon po ay nabubuhay at lumalakas ang prophetic movement. Mayat maya po ang deliverance. Kung makikita po ninyo, mayat maya po ang paglabas ng mga bagong street preachers, ng mga nagpapagaling, ng mga bumubuhay ng patay, ng mga bumubuhay po ng mga patay na katawan, ng mga nagpapalakad sa mga pilay. Ito po ay nagiging palamak na po ngayon sa buong mundo, lalo po sa mga persecuted churches. Kasi po, ang nakikita lamang po natin ay yung mga nakikita lang natin sa social media, na kung saan, wow, ang dami ng street preachers, wow, ang dami na gumagawa ng himala. Pero, mas madami po ang himala na ginagawa po ng Diyos na hindi po natin nakikita. Pagkat wala po silang access, yung mga tao na yun, wala pong access sa katulad po nito na nagla-live, na FB Live. Madami pong himala na ginagawa ang Diyos ngayon. At ito po ang sinasabayan po ng dyablo. Sapagkat alam po ng dyablo, hindi niya kayang pabagsakin ang prophetic movement dahil ito po ay direktang pagkilos ng banal na espiritu. Mas nakapangyarihan po ang banal na espiritu kaysa sa espiritu na nasa sanlibutan. Kaya ngayon po, ang ginagawa po ng dyablo ay i-corrupt, i-contaminate ang prophetic movement upang nang sa gayon, hindi po sila makapagdala ng kaluluwa sa Diyos, kundi magamit po ng dyablo ito i-corrupt para po dalhin sa mga gawain po ng dyablo. Yun po ang katotohanan kung bakit nagkaroon po ng mga false prophets at mga false teachers. Mga kapatid, huwag po ninyong mamimisinterpretan, no? Hindi ko po dinadown ang prophetic movement ng Diyos. Bagkus ito po ay ina-uphold ko sapagkat yun po ay panukalan ng Diyos at yan po ay gawain ng Diyos
at hindi po iyan mapipigilan ng dyablo. Ang huling option na lang po ng dyablo, dahil alam niya na hindi niya kayang patayin ang prophetic movement ngayon, ang revival movement, ang outpouring movement, ang awakening movement, hindi po ito kayang patayin ng dyablo. Ang gagawin po ng dyablo ngayon, hanggat kaya niya, ay i-contaminate ito at bahiran ng kasamaan nang sa ganun hindi ito makakilos ng purong dalisay. Ngayon po, kanina po pinaliwanag ko, Joel 2:28, 29, 30, pinaliwanag ko po dito na mauuna yung prophetic movement ng Diyos na mabubuhay at magkakaroon ng panibagong sigla bago po darating yung Day of the Lord. Yung Day of the Lord, ito po ay bahagi po ng end times na kung saan ang Diyos po ay magbubuhos ng kanyang parusa o ng kanya pong wrath of God. Ngayon, dahil po alam na ng dyablo na malapit na po ang kanyang pagbabakas, gagawin po ng dyablo ang lahat upang ikora po ang prophetic movement. Kaya po, dinala po ko ng Panginoon sa devotion ko kanina lang dito po sa Kubo. Dinala po ko niya sa warning. Siyempre po, para sa akin, una sa lahat, at pati din po sa iba na naglilingkod po sa full-time ministry, lalo po doon po sa prophetic movement. Dito po ay warning ng Panginoon para po sa kanyang mga naglilingkod kasi lahat po ng struggles na nararanasan po ng mga mananampalataya ngayon, full-time man, sila naglilingkod sa Diyos o hindi, lahat po ito ay naisulat na po sa salita ng Diyos at nauulit na lang po sa ating panahon. Lahat po na pinagdadaanan natin ngayon, pagsubok, katagumpayan, temptation, struggles, lahat po yan, may pattern na po yan sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Korinto, ang mga kasaysayan ay naisulat upang bigyan po tayo ng babala, upang bigyan po tayo ng gabay, nang sa ganun ay hindi na po tayo madaya. Kaya ngayon po, babasahin ko po sa inyo yung teksto na binigay po sa akin ng Panginoon. Ito po ay medyo mahaba. Matthew 16, verse 5 hanggang 28. Ang sabi po dito, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay. Kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila ay tinanong, bakit ninyo pinag-uusapang wala kayong dalang tinapay? Napakalit ng inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo naunawaan hanggang ngayon? Nakakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kain na tinapay ang lumabi sa mga katuroan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginamit sa tinapay. So mamaya po, babalikan po natin, napakadami po katotohanan doon sa talata na yun. Ituloy po natin, verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ayan, humahanap po tayo ng mas magandang place. Ayan, para po magkaroon po tayo ng signal na maayos. Ayan. Yun, tapos sasabi po dito, mga kapatid, ayun. Dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kami ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailanman ay hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinalap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Ang ihadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili. Ano may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Amin Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong salita. Pagpalain po ninyo ito at banal na espiritu, kayo po ang siyang mangusap. Sa inyo ko po ibinibigay, Panginoon, ang pulpito, ang trono ng pagsasalita at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na matuto mula po sa inyo. Buksan, O Diyos, ang aming mga espiritual na tenga at espiritual na mata sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So,
Ayan, lumipat po tayo ng tayo dahil wala pong signal doon at itataas lang po natin ito. Ayan, ayun po mga kapatid, sabi po doon sa unang talata, yung po tungkol sa libadura, wala pong dalang tinapay ang mga alagad at ang sabi po ng Panginoon ay mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Tapos nag-usap-usap po mga alagad, kaya niya ito sinabi dahil wala tayong dalang tinapay. Tapos sabi ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananalig. Hindi ba ninyo alam? Hindi ba ninyo naalala yung himala na ginawa sa pagpapakain sa 5,000 at sa 4,000? Mag-ingat kayo, subalit naunawaan po ng mga alagad, pagkatapos po nito naunawaan ng mga alagad ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura o sa maling katuruan ng mga Saduceo at Pariseo. Ngayon po mga kapatid, dito po ang una pong babala ng Panginoon para sa mga full-time ministers, lalo po doon po sa mga nasa prophetic na naghahayag po ng kanyang salita, ang una pong babala ng Panginoon, mga kapatid, panatilihin po natin na ang puso po natin, ang ating ipong isip ay nag-aalab sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po sinabi ng Panginoon na napakalit ng inyong pananalig, hanggang ngayon ba ay hindi ninyo naunawaan ang ibig ko sabihin. Kaya po nagiging sarado minsan ang ating pong isip at hindi po natin maunawaan ang kalooban ng Diyos, kulang po tayo sa pananampalataya. Nagkukulang po tayo sa pananalig sa Kanya. Kasi po, may mga pagkakataon, kapag po ang pananampalataya po natin ay hindi maalab at hindi masigla, tayo po ay nag-ooperate sa ating flesh. Tayo po ay nag-ooperate sa ating pong sariling isip. Kaya po ang sabi ng mga alagad, nako, kaya ito sinabi ng Panginoon, dahil wala tayong dalang tinapay. Nakatingin po sila sa physical. Hindi po nila ma-discern o makita yung spiritual na bagay. Bakit? Sa panahon na yun, kulang sila sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, napakalit ng inyong pananampalataya. Ngayon, hindi natin minsan maramdaman sa ating sarili, malaki ba yung pananampalataya ko o maliit? Ngayon po, doon po sa mga talata na yon ay binibigyan din po tayo ng clue kung paano po natin malalaman o makakapa sa ating buhay kung tayo po ay nagkukulang na ng pananampalataya. Isa pong senyales na nagkukulang po tayo ng pananampalataya ay nalilimutan po natin ang mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Katulad po ng nangyari po sa mga apostol na yon, nasaksihan lamang nila within 3.5 years, ilang buwan lang po siguro nakalilipas, nasaksihan po nila yung pagpapakain ng Panginoong Hesus sa 5,000 at sa 4,000 tao. Ngayon, nalimutan na po nila yon. Bakit? Nag-ooperate na po sila sa kanila pong flesh, nag-ooperate na po sa kanila pong laman. Kaya ang kanila pong nakikita ay yung physical na perception at hindi na po nila nakikita yung mga spiritual na bagay na ginawa po ng Diyos. Kapag po ganoon na po yung ating nakikita na kung saan na nakakapa po natin ay yung present lang at hindi na po natin naalala yung mga himalang ginawa ng Diyos o hindi na po natin nakikita yung kayang gawin ng Panginoon, ibig sabihin po ang ating pong pananampalataya ay nagkukulang. Yun po yung isang senyales na nagkukulang po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa po na senyales na nagkukulang na po tayo sa pananampalataya sa Panginoon, base po sa ating pong talata na pinagbasehan, mga kapatid, ay nagkukulang po yung nagiging yung pong over-familiarity. Pag po sinabing over-familiarity, yung nasa paligid na po natin, yung ministry, at akala po natin ay alam na po natin ang mga susunod na mangyayari. Over-familiarity po sa ating po mga methods, sa ating po mga sistema, sa ating po mga ginagawa sa araw-araw na kung saan nakakaligtain po natin yung bahagi po na supernatural, yung bahagi po na ang Diyos lamang po ang makakagawa. Kaya po ang tingin po ng mga apostol doon, nasaan yung wala kasi tayong tinapay na dala. Ngayon, nalimutan nila yung ginawa ng Panginoon Jesus na himala. At ganoon po dapat sa ating pong buhay. Kapag po tayo ay nasa paglilingkod, kapag po tayo nasa gawain ng Panginoon, kapatid, expect something from God. Do not expect something from you, but expect something from God. Dapat po ay sa Diyos tayo nag-e-expect ng Kanya pong pagkilos, hindi po sa ating mga sarili. Kasi po ang mga alagad dito, nagkukulang na ng pananampalataya, hindi na po nila kayang i-transcend yung mga spiritual na bagay. Unti-unti na ikakahon po sila doon sa mga bagay na nakagawian nila na nakikita sa pang-araw-araw. Nakontaminate po sila ng sistema sa kanila pong paligid. At minsan po may mga pagkakataon, kahit po ang naranasan natin sa Panginoon,
na mga pagkilos niya dati ay nagiging kahon din po natin. Mga kapatid, ang mga pagkilos po sa atin ng Diyos na nakalipas, pwede po niyang ulitin ngayon at bukas. Subalit dapat po, lagi po tayong bukas. Lord, ano po yung nais na bago mong ituro sa akin? Kasi may mga pagkakataon po sa ating buhay, dadalhin tayo lagi ng Panginoon sa mga bagong bagay. Kapag po nakasanayan natin, ay ganito, ganito yung gagawin natin, ganito yung pagkilos na ginawa sa atin ng Panginoon doon sa last na seminar natin, uulitin lang natin ngayon. Hindi po. Makinig po tayo sa banal na Espiritu, ano yung bagong bagay na gusto niyang ituro sa atin. Naalala ko po si Kenneth Hagin, isa po siyang prophetic teacher na mula po sa Panginoon. Ang sabi po ay ang sabi po niya, dati nakagawian niya na ang pagbabaptize sa Holy Spirit ay pagpapatunan ng kamay sa ulo. Biblical po 'yun, tama po 'yun. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, nakahon ka na sa dati mong ginagawa. Ikinakahon mo na ako sa dati mong ginagawa na pagbabaptize sa Holy Spirit, sa baptism of the Holy Spirit. Hindi lamang sa ganyang paraan na laying on of hands ako maaaring kumilos. Yun po sabi ng Holy Spirit sa kanya. Kaya ngayon, sa session na yun, nung gabing yun, tinuruan siya ng bago ng Holy Spirit. Hindi siya lumalapit, nandun lang siya, nakaupo. Now I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Na hindi po tumaas yung kanyang kamay, pero automatic po yung mga nasa kanya pong harapan ay nabaptize sa Holy Spirit. Nag-speaking in tongues po sila, mga kapatid. Hindi po yung nakagawian natin na laging ganun. Hindi ko po sinasabi na hindi biblical ang laying on of hands. Biblical po yun. Nasa Bible po talaga po yun. Yung po yung karaniwan na ginagamit po ng Panginoon para makapag-baptize tayo in the Spirit. Pero may mga pagkakataon po, makinig po tayo lagi. Makinig po tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu. Huwag po natin siyang ikahon. Hindi porket naranasan natin dati, laging ganun na po yung ating uulitin. Kapag po ganun lagi ang inuulit natin, ginagawa natin, kahit po ang Diyos mismo, kinakahon po natin sa ating pong sariling kahon, sa dati po niyang mga ginawa natin sa ating buhay. Dapat po open tayo na matuto ng mga bagong bagay. So ganun po Ang pangatlo po na nagkukulang po tayo sa pananampalataya, nawawala po tayo ng kasabikan sa mga bagong bagay na pwedeng iparanas sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong maging katulad minsan na ikakahon tayo ng ating pong mga sistema at nakagawian sa ating pong paglilingkod. Taong 2019, sobra po yung pag-experiment ko sa faith. In-explore ko po yung faith ko noong 2019. Hindi po ako nagpakahon sa mga nakikita ko lamang o nababasa. Bagamat malaking bahagi po yung mga nababasa ko, impartation, sa mga aklat po ni Bruce Allen, sa mga teaching po ni Bruce Allen, ni Brother Sado. Ang laki po ng tulong noon, ni na John Ramirez, napakalaki. Subalit, personal ko pong hinanap ang banal na Espiritu. At marami po sa mga itinuturo ko doon po sa munti naming grupo sa End Times Bible Study Group, madami po sa itinuturo ko sa kanila ay bunga po ng personal na pagtuturo sa akin ng banal na Espiritu. Hindi ko po natutunan mula sa ibang tao, kundi personal po na pagtuturo po sa akin ng Panginoon. Katulad po ng, hindi ko na po mababanggit, medyo komplikado po yun, medyo malalim. So, kapatid, noong panahon na 2019 na yun, sobra yung pag-explore ko sa Holy Spirit. Sobra. As in, hindi ko nilagyan ng bakod. Lord, Holy Spirit, hahanapin kita. Ikaw ay aking hahanapin at ikaw ay aking hahabulin ng aking buong puso. At kapag pala ginawa mo yun, hindi naman ako nag-expect masyado sa miracles Ang Holy Spirit ang hinahabol ko. Sumunod po yung miracle sa akin. Hindi siya yung primary motive ko, yung miracle. Sumunod po ang Holy Spirit sa akin. Yung pong himala, sunundan yung buhay ko. Kaya po yung diary ko noon, araw-araw, may miracles po akong sinusulat. Hindi po ako nag-exaggerate. Araw-araw, may naisusulat po ako na miracles. Naalala ko po noon, medyo medyo antukin sa umaga. Nung maggagawain na po sa mga pulis, medyo tinatamad pa ako bumangon. May nabuong bola sa tabi ko, kulay puti. May nabuong bola. Tapos pagtingin ko sa bola na yun na puti, vision yun. Pumutok, sumabog, parang lobo. Di ako nagulat, di ako gising. Nagkaroon ako ng takot. Lord, patawad. Ayoko malate sa mga pulis dahil pinagkalooban mo kami ng na maglingkod sa mga kapulisan, dapat po ibigay namin ng kanila ang aming buhay para sa paglilingkod sa kanila. Yung po di tuwan-tuwa po ako noon. Tapos minsan, pag po ako gigising,
titingin ako sa kanan, may makikita ko lumulutang na corona, kulay purple ang kulay niya, lumulutang sa tabi ko. Tapos sinanap ko ang kahulugan nun, doon sa prophetic visions and dreams, yung kahulugan nun, wow, ang ganda. Talagang nangungusap sa aking buhay. Tapos minsan po, gigising ako ng 8:16. Araw-araw po yun. Magigising ako ng 8:16, 4 na consecutive na araw. Tapos tinignan ko, ang Diyos nga pala ay pwedeng mangusap sa pamamagitan ng numero. Ayun, maingat lang po tayo, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon maging maingat po tayo sa numerology. Pero minsan po ginagamit po talaga ito ng Diyos sa atin. Tapos tinignan ko ibig sabihin ng 8, new beginning, ng 1 ay rule, 6, ang karoon po ng 6 ay flesh, ay number of man. Ngayon, napagtagni-tagni ko, ang ibig pala sabihin sa akin ng Panginoon doon sa 8:16 na pagising ko tuwing umaga, kung gusto mo magkaroon ng bagong simula, matutunan mong pagharian, supilin ang iyong flesh, ang iyong laman. Simple, pinadaan niya sa akin sa 8:16 ng umaga na oras, pagising ko lagi. Tuwing 8:16 po ako nagigising noon. Ng umaga, 4 na araw po yan. Tinignan ko, may kahulugan kaya si Lord? Kasi laging 8:16 ako nagigising. Tapos tinignan ko yung mga kahulugan ng mga numero na yun, yung pala yung mensahe ng Panginoon sa akin. At tugma po yun sa akin mga devotion noon, na kung saan ginigising po ako ng Diyos. So, ganun po. Tapos halos araw-araw noon, nakakaranas po kami ng visions, ng dreams. Tapos may mga pinagpe-pray po kaming tao. Kinabukasan, answered prayer, may na po silang trabaho. Yung isa pong tatay na pinuntahan namin, nung pinakita sa akin sa vision ng Lord, pupunta ka doon sa kabundukan, doon sa lamesang bato, may papag-pray ka noon, may pinag-pray ko kung matanda doon, simple lang naman ang prayer ko. Yung pala, tapos pagkalipas po ng ilang araw, nalaman ko, nabalitaan ko, yung pala tatay na yun, wala pa laman ng tiyan. Wala pang umagahan, tanghalian. Tapos nung pumunta po kami doon yung mga 3:00 ng hapon, gutom na gutom. Gutom na gutom, wala kahit kape. Tapos nung daw naipag-pray, ramdam niya yung kalakasan ng katawan. Na pala daw siyang humigop ng mainit na kape at kumain ng kanin. Ramdam daw niya, pala may pumasok talaga sa kanya pong sikmura, sa kanya pong tiyan. Ibig sabihin, kumilos po ang Panginoon, simple lang. Nagpakita po siya ng vision, sumunod lang. Nung pinag-pray ko siya, kaunting-kaunti lang yung anointing na naramdaman ko lumabas sa aking braso. Sabi ko pa kay Chef ko, may nangyari kaya sa pagpe-pray ko? Paano may ganun? May pag-aalilangan pa ako. Tapos nalaman ko after ng ilang araw, nabusog pala yung tao, pinakain ng Diyos in the spirit na nagmanifest sa physical dahil lang po sa naipag-pray. Tapos yung po isa pong lalaki doon, the same day po yun nangyari, ay nag-pray ng trabaho. Nakasalubong na po namin sa daan yun. Tapos na-share ng gospel, tapos nagtanong po ako, anong prayer request mo? Gusto daw niya ng trabaho dahil kailangan niya para sa kanyang nagsisimulang pamilya. Pinag-pray po natin, tapos kinabukasan, nabalitaan ko dahil ikinalat po niya sa mga tao sa kanyang paligid, nagkaroon po siya ng trabaho, answered prayer. Simple lang po, obedience. Tapos yung paghahanap po sa banal na espiritu. Isa pa po na in-explore ko ang Holy Spirit para po ma-ignite po ang inyong pananampalataya. Si Bishop Medina po ay may tawalyang ganon na pinag-pray niya. Kasi po, biblical, sa Bible po, kahit po yung anino ni na Pedro ay nakakagaling. Tapos po yung damit ng Panginoong Jesus, pag hinawakan mo yung laylayan na may pananampalataya ka, nakakagaling. Ngayon, the same Holy Spirit na nag-empower sa Holy Spirit, nag-empower kay Apostol Pedro, the same Holy Spirit na available po sa ating panahon ngayon. Kaya, same principle, yung mga damit, kahit yung anino natin o yung mga damit na nasa atin, pwede makagaling, pwede makapag-impart at makapag-release ng power kapag po anointed po yung tao na nagmamay-ari nun. So may pinag-pray po si si Bishop Medina sa natolya, kulay asul po yun na maliit. Actually, nasa bahay pa po namin yun. Yung pumputi na pinag-pray na ipamigay ko na, pero yung asul nasa akin pa po. Naglaro po sa isip ko, Lord, gusto kong magkaroon din ng anointing na yun. Ang puso ko po nun ay talagang tama ang motibo na hindi ko gagamitin sa pagpapasikat, pagyayabang yung anointing, kundi pala magamit ko sa paglilingkod at makatulong po ako sa maraming tao. So, ganun po. Umaga pa lang, naglalaro na sa isip ko hapon. Tapos nung gabi, nag-pray kami ng kapatiran sa Ate Tilay. Nagano po ako, spiritual doorway. Yan, nabanggit ko na spiritual doorway. Tapos pinag-pray ko po na pag nahawakan ko to, Lord, by faith, yung anointing na kay Bishop Medina ay magiging akin din. Kasi po si Bishop Medina, yung kanyang mga damit, pag sinuot ng iba, yung kanyang jacket, pag sinuot ng iba, gumagaling. Kaya po sa ospital, pinagpapasapasahan po sa Manila yung kanyang damit dahil nagne-negative, kaya hindi na po naoperahan yung mga pasyente sa Manila. Ganun po yung kanyang testimony. Yung mga walang trabaho, nagkakatrabaho,
ganito, ganyan. Kaya kapag po may nakipagkita kay Bishop Medina, may dala silang pamalit. Pastor, Bishop, hubarin mo yung damit mo, palit tayo, may dala akong pamalit. Kailangan niya ng ano ko, yung damit mo. Ayun, kamot na lang ng ulo si Bishop Medina. Sige, sige, iyon na tong damit ko. Ganun po siya nakilala. So, nung gabing yun, Lord, yung anointing na nandito sa tuwalya makukuha ko. Tapos, mga kapatid, after na maipag-pray ko yun, di nakuha ko, nagbalubuloktot po yung katawan ko sa lakas po ng anointing. Actually, bago po mangyari yun, na-deliverance muna ako, self-deliverance, tapos nung malinis na ako, purified, unti-unti na-impart sa akin yung anointing, talagang akala nga ni Ate Tila, hindi ko po kakakayanin yung anointing kasi po nagkanda ganon yung katawan ko noon, namilipit, sumigaw po ako, sugod po yung kapitbahay kasi alas 12 na po ng madaling araw nung ginawa po namin yun, ang lakas po ng sigaw ko. Pero hindi dahil sa deliverance ko, di dahil sa sugpo ng anointing na natanggap ko sa Panginoon. So, ganun. Tapos, lumapit sa akin sa Ate Tila, Kuya Kiko, hawakan mo ako, ipag-pray mo ako para mawala yung mga bukol ko sa dibdib. May bukol ka ba sa dibdib? Akala ko po kasi ay wala na yung kanyang bukol sa dibdib. Kasi po breast cancer survivor yun, wala na po yung isa niyang dibdib. Tapos yung isa na lang po natitira, yun pala may mga bukol na kasi laki daw po ng kamao na isa pong bata. So ganun, pinag-pray ko siya dito sa ulo. Tapos, wala na po siya sinabi. Sabi niya, Kuya Hiko, impart mo sa akin yan. Sige, umupo ka dahil baka matumba ka. Nung in-impart ko sa kanya, pinag-pray ko yung kanyang, hinawakan ko yung dalawa niyang kamay, para daw pong bumaon sa kanya, nagbabaga. Natumba po siya, na-slain. Tapos yung anak niya, nasa likod na. Yung pong anak niya, nung sinambot niya si Ate Tilay, nabitawan po niya si Ate Tilay. Bakit? Nagbabaga daw po sa init yung buong braso ni Ate Tilay. Hindi kinaya nung kanyang anak. Pagkasambot, binitawan din siya si Ate Tilay sa lakas po ng anointing. Tapos pagkalipas po ng ilang araw, sinabi sa akin ni Ate Tilay, Kuya Kiko, nawala na yung mga bukol ko sa dibdib. Lumiit siya ng lumiit, naging kasing na lang ng kuko, hanggang sa nawala na. Pinapahawakan nga niya sa akin, ayoko naman pong hawakan. Talaga pong nawala na at dinisolve po ng Panginoon. Kaya yun, simpleng prayer lang po yun, ilang pangungusap lang, pero dinisolve po ng Panginoon. Yun po, ganun po yung pag-explore sa anointing at sa hindi ko na po pwedeng isabi po yung iba pa Pero, yun po yung mga bagay na nararanasan natin kapag po in-all out natin ang paghanap sa banal na espiritu. Hindi ko po malilimutan yung katotohanan po na nabasa ko sa aklat ni Bruce Allen at saka po payo po sa akin ni Brother Cesar Arceo. Kung gusto mo ng anointing at ng kalapitan sa Holy Spirit, mas gustong ibigay yun ng Diyos sa iyo kesa dun sa pagnanasa mo. Mas gusto pang ibigay ng Diyos sa iyo yun. Mas gusto niya dahil character niya yun. Ano niya yun. Yan, sabi po ni Sister Jimbel, amen po, naranasan ko din po yan, Pastor Francis. Di ko po akalain na magagawa ko po yun. Na-amaze po ako sa power ng Lord. Yun po siguro yung x-ray vision na in-impart po natin sa Kanya. Ayun. Mga kapatid, so yun po. Balik po tayo sa ating topic. Yun po yung unang katotohanan. Kapag po ang ating pananampalataya ay humihina at nanlulupaypay, hindi po natin malaman ang tamang doktrina o tamang katuruan ng Panginoon. At ang tendency po nun, ma-absorb natin yung mga maling katuruan ng sanlibutan at yung po mga maling katuruan ng mga bulaang propeta at bulaang guro. Kapatid, ang pag-alam po sa salita ng Diyos ay hindi lamang po ginagamitan ng utak. Totoo, talaga pong gagamit tayo ng utak, pero higit po yung ating pananampalataya, yung ating koneksyon sa banal na espiritu, yung pong ating koneksyon sa Panginoong Hesus. Iyon po. Kaya po sinabi ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananalig. Hindi pa ba ninyo maunawaan? Tapos saka po nila naunawaan, ganun pala. Ibig sabihin, hindi po natin lubusang maunawaan ang kapahayagan ng Diyos sa ating buhay kapag po ang ating pananampalataya ay lumiliit at nanlulupaypay. Kaya mga kapatid, lagi po nating hilingin sa Panginoon na ang pananampalataya po natin ay lagi po na sumigla, lagi po na lumakas. Dahil kapag po ang pananampalataya po natin ay nanghina at namatay, automatic mag-ooperate na po tayo sa ating flesh, mag-ooperate na po tayo sa ating mind. Pag po tayo nag-aral ng Biblia, pulos isip po natin, mga sarili po nating biases, prejudice, hindi na po natin malalaman yung nais sabihin ng banal na espiritu sa atin. Kapag po tayo nangaral sa ibang tao, ng Bible study, nag-ooperate po tayo sa flesh, hindi na po sa banal na espiritu ng Panginoon kapag po nagkulang po yung ating pananampalataya. Kaya po, ingatan po natin
yung pong ating pong pananampalataya ay huwag pong mabawasan. Kapag po ang pananampalataya po natin ay laging may expectant na may gagawin po ang Diyos sa bawat araw, kapag po ang pananampalataya po natin ay uhaw sa kanyang presensya sa bawat araw, pag po ang ating pananampalataya ay hindi na ikakahon sa sistema ng ating nakagawian, ibig sabihin buhay ang ating pananampalataya. Pero kapag po yung mga senyalos na yun ay unti-unti pong nawala sa ating buhay, nanganganib po tayo. Ang pananampalataya po natin ay bumabagsak, nagiging religious po tayo, religious spirit, at yun po ay kalaban ng pagkilos ng banal na espiritu. Kapag po kasi nanghina yung ating pananampalataya, automatic, magiging ritual at magiging religious po ang lahat ng ating gagawin na paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, hindi na po tayo makakapag-operate sa banal na espiritu, kundi sa pamagitan po ng ating laman. Kaya po napakadelikado po nung pag tayo nangangaral, nanalangin sa mga may sakit, nagpropesiya, anong klaseng impartation na ibibigay natin? Hindi po sa Diyos ang impartation na ibibigay natin kapag po tayo walang pananampalataya. Kapag po tayo nag-operate sa ating flesh at hindi po sa banal na espiritu, ang impartation po na may ibibigay natin ay out of the flesh din. Wicked, masama, at hindi po nagiging pagpapala sa paningin ng Diyos. So, pangalawa po, yun po yung una, ingatan po natin yung ating pananampalataya para malaman po natin yung kapahayagan ng Diyos sa ating buhay, yung spiritual discernment, makalakad po tayo sa espiritu, pananampalataya po yun po yung una na nababala po sa ating po mga full-time ministers, lalo po sa mga nasa prophetic. Tunay ba yung pananampalataya mo? Buhay pa ba yung pananampalataya mo? O nag-ooperate ka na lang sa sarili mong alam? O nag-ooperate ka na lang sa flesh mo? Kasi po kung tunay na buhay yung iyong pananampalataya at ikaw ay aktibo kumikilos sa pananampalataya, nare-receive mo ang kapahayagan ng Diyos at kumikilos ka ayon sa kanyang direksyon. Amen po ba? Ngayon po, pangalawa, una po yung pananampalataya, pangalawa po, yung ating puso, yung ating motibo. Paano ko po nasabi yun? Ang sabi po doon sa mga talata ay, sabi po sa mga talata, nung si Pedro ay, nung ang Panginoong Hesus po ay nagsalita na kailangan na niyang maghirap, dumanas ng hirap sa Jerusalem, ang sabi po ni Apostol Pedro, sabi po sa Biblia, hinila niya ang Panginoong Hesus sa isang tabi para i-rebuke si Jesus Christ, Panginoon. Hindi po mangyayari sa inyo ang mga bagay na ito. Hindi po ito mangyayari sa inyo. Ngayon, pinanggalitan siya ng Panginoong Hesus at ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, tumahimik ka, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin. Ang kalooban mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tapos sinabi po ng Panginoon Hesus, kung nais nino man na sumunod sa akin, kailangan niya itakwil ang kanyang sarili, pasan niya ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po ang kahulugan doon? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon Hesus doon? Bakit niya nirebuke si Pedro? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, kapag po tayo ay may maling motibo sa ating puso sa paglilingkod, dito po sa konteksto natin, sa halimbawa po ni Pedro, kapag po ang nais lamang po natin ay kaluwalhatian, sarap, ligaya, at wala pong paghihilap tiisin, pwede po tayong gamitin ng dyablo para magsalita para sa dyablo at hindi po para sa Diyos. Ulitin ko po, kapag po tayo ay may butas sa ating puso, kapag po tayo may maling motibo sa ating puso, sa ating paglilingkod, madami pong halimbawa yan ng maling motibo, pera, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, autoridad. Kapag po mali po yung ating motibo sa paglilingkod, pwede po kahit anong oras magdikta ang dyablo sa atin upang tayo po ay maging mouthpiece o maging tagapagsalita ng demonyo. At kapag po nangyari yun, ang dami po nating maililigaw na tao. Ito po ay isa pong very solemn na babala sa bawat isa po sa atin. Lalo po doon sa mga nasa prophetic. Mga nasa prophetic na lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, bantayan ninyo lagi ang inyong puso sapagkat sa oras na magkaroon ng korupsyon sa inyong puso dahil meron kayong hindi na isuko na kasalanan at muling motibo sa Panginoon, pag hindi po ninyo na isuko yan, napalinis ang inyong sarili, anumang oras, pwede kayong gamitin ng dyablo para manligaw ng mga kaluluwa. Pwede kayong maging mouthpiece at tagapagsalita ng dyablo. Nasa pulpito kayo, nasa simbahan, pero ang sinasabi ninyo ay panukala ng dyablo at hindi sa Diyos. Magandang pakinggan dahil Biblia ang gamit nyo, pero ang sinasabi ninyo ay hindi panukala ng Diyos, kundi panukala po ng tao. At ngayon, magkakaroon po tayo ng ng realization pa na mas malalim. Bumalik po tayo sa mga unang talata. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sino ba ako? Sino ba ako? Sa tingin ninyo? Kayo po ang
Kayo daw po si Juan Bautista, kayo daw po si ganito, si Propeta Elias. Ngayon, nasabi naman ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, para sa iyo, sino ako? Sino ako? Kayo po ang Kristo, ang anak ng katas-taasan Diyos, ang Mesiyas. Tapos sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, ng Panginoong Jesus, tumpak, tama ka, napakapalad mo. Pedro, anak ni Jonas, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng laman, kundi inihayag sa iyo ito ng Diyos. Ibig sabihin, supernaturally, hindi po pinaliwanag doon, supernaturally, naka-receive ng impartation ng knowledge, divine revelation, si Pedro. Kaya sinabi niya na si Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. At yun po ay isa pong anyo ng prophecy. Nag-prophesy si Pedro, hindi sa kanya pong sariling galing, kundi out of supernatural revelation. Ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Ngayon, pagkatapos po nun, nagsabi po ng mga mabubuting salita ang Panginoong Jesus. Ganito, ganyan. Ikaw, Pedro, at sa pamamagitan ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin po nun, hindi kay Pedro itatayo yung iglesia, kundi doon sa katotohanan na sinabi na si Kristo po ang Mesiyas, na si Jesus po ang Mesiyas. Doon po itatayo yung iglesia. Ngayon, si Pedro, tuwan-tuwa. Si Pedro, nakaranas ng encouragement. Medyo lumaki yung kanyang ulo. Ngayon, akala niya, ang mga bagay sa paglilingkod sa Panginoon ay pulos na lang ginhawa, pulos na lang compliment, papuri na magmumula sa Panginoon. Dahil na nakatanggap siya ng encouragement mula sa Panginoon dahil tama yung kanyang sinabi. Kaya ang kanyang puso ay nagkaroon po ng korupsyon. Kaya nung sinabi ng Panginoon Jesus na ang sino mang susunod kay Kristo ay magdadanas din po ng hirap dahil si Kristo po ang Panginoon, kung siya po ay magdadanas ng hirap, automatic ang kahulugan po nun, magdadanas din po ng hirap ang mga tagasunod ni Kristo. Yun po ang hindi matanggap ni Apostol Pedro. Nakorap yung kanyang puso, kaya agad napanghimasukan siya ng diablo at sinabi niya sa Panginoong Jesus, nirebuke po niya ang Panginoong Jesus, Panginoon, hindi po ito pwedeng mangyari sa inyo. Tapos sasabi ng Panginoong Jesus, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin. Ang kalooban mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang tao po na nag-ooperate sa flesh, ang kanya pong kalooban ay katumbas lang ng kalooban ni Satanas. Ulitin ko po, ang isa pong tao na nag-ooperate sa flesh, ang kalooban po niya ay katumbas lang ng kalooban ni Satanas. Pantay lang po yun. Doon po sa mga talata na binanggit. Kung namin po ninyo, si Satanas ang nirebuke ng Panginoong Jesus kay Pedro. Tapos, maya-maya, sasabihin ng Panginoong Jesus, ang kalooban mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Ibig sabihin, ang kalooban po ng isang taong nag-ooperate sa laman, sa flesh, ay katumbas lang ng kalooban ng diablo. At sino po si Pedro doon? Apostol, lingkod po ng Diyos. Ngayon, ibig sabihin, ang mga lingkod po ng Diyos ay katulad ni Pedro, pwede pong mag-operate ang mga lingkod ng Diyos sa laman, sa flesh, kapag sila po ay mahina, malayo sa Diyos. At ngayon, pag po sila ay nag-ooperate sa flesh, delikado. Dahil ang nasusunod po nila ay hindi kalooban ng Diyos, kundi, babalik po tayo sa talata, kalooban ng diablo ang kanila pong nasusunod. Kapag ang lingkod po ng Diyos ay nag-ooperate sa flesh, ang ginagawa po nila ay hindi kalooban ng Diyos, kundi kalooban po ng demonyo. Kaya yun po mga kapatid, nakapanghilakbot ng mga simpleng paalala ng Panginoon Jesus na hitik-hitik na ando lamang po sa mga talatang yon, na kung hindi po natin kayang patayin ang ating sarili, yakapin yung pagtitiis, magkaroon ng mga tamang puso, ng tamang motibo sa paglilingkod sa Diyos, pwede po tayong makorap ng demonyo. At anumang oras, pwede po tayong gamitin ng diablo ang ating pong bibig. Napaka-powerful po ng bibig eh. Kasi katulad po ni Pedro, compliment ang una po niya natanggap. Ayos. Napakapalad mo, Pedro, anak ni Jonas. Pinagpahayagan ka ng Diyos. Tapos pagkalipas po ng ilang oras, nirebuke siya ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa kanya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin. Ang kalooban mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro, na dati ay nagsalita ayon sa patnubay ng banal na Espiritu, ayon sa panukalan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang minuto, siya naman ay nagsalita ayon sa dikta ng demonyo dahil ang kanya pong puso ay nagkaroon po ng butas, corruption. Totoo po yun. Automatic. Kahit po gaano tayo kapuspos ngayon,
Kahit po gaano tayo kabanal ngayon sa oras na ito, kapag hindi po natin binantayan ang ating puso, ilang minuto, ilang oras mula ngayon, pwede po agad ma-corrupt ang ating puso, katulad po ng nangyari sa buhay po ni Apostol Pedro. So, ingatan po natin, tayo po mga nasa full-time ministry, lalo po sa inyo, mga kapatid, kung meron po sa inyo ngayon na makapanood nito na nag-ooperate po sa prophetic, sa revelation po ng Lord, na lumalakad po sa divine revelation ng Lord. Napakapalad po ninyo. Pinili po kayo ng Diyos para po sa bagay na yan. At yan po ay lagana po ngayon sa buong mundo, sa mga churches. Ginigising po ng Diyos at binubuhay niyang muli ang prophetic na anointing, dahil yan po ay bahagi po ng end times. Bago po dumating ang day of the Lord, mauna po ang prophetic anointing na sisiklab at magliliyab. Ngayon, alam ng diablo na hindi niya kayang patayin yan, puksain yun, dahil yun po ipagkilos ng banal na espiritu. Ang gagawin po ng diablo ay i-corrupt ang prophetic anointing movement. I-corrupt pamamagitan po ng maling katuruan, saka po ng mga maling bagay. Kapag po may butas ang ating puso, may kahinaan po tayo hindi na isusuko sa Diyos, kapag po tayo nag-ooperate sa laman, kapag po ang pananampalataya po natin ay naging huwad, pananampalataya po natin ay nanghina, mga kapatid, tayo po ay mag-ooperate sa flesh, at kapag po tayo ay nag-ooperate sa flesh, napaka mapanganib po, sapagkat maililigaw po natin ang napakaraming tao na dati po ay sumusunod sa ating pong patnubay. Kaya mga kapatid, nais ko po na manalangin po para sa inyo. Hallelujah. Magpanalangin po tayo sa isa't isa. Mga kapatid, paalala lamang po, yung po makikita ninyo sa YouTube, sa Facebook, na ginagamit po ng Diyos mightily sa street preaching, sa evangelism, sa prophecy. Pagpasalamat po ninyo sa Diyos lagi ang kanilang mga buhay, at bakuran po ninyo sila ng inyong po mga panalangin. Bakuran po ninyo sila at lagi po ninyong idulog sa Panginoon, sapagkat sila po, kami ay tao din na pwede din pong madapa at pwede din pong bumagsak. Ang mga panalangin po ninyo, ang mga paalala po ninyo ay malaking tulong upang maingatan po ang aming pong integridad, maingatan po ang ating pong mga buhay, upang tayo po ay manatili na nagpapagamit po sa Panginoon. Ayun, hindi ko na po tatalakayin ng malalim, ng napakalalim. Doon po sa halimbawa po nating binanggit ay pamamagitan lamang po ng salita, na kapag ano po si Apostol Pedro, nagkamali siya, pero actually po, ang mga false prophet at mga false teacher, pag ikaw contaminated at nadumahan ang iyong puso, nadumihan ang iyong kalooban, pwede kang makareceive din ng false visions mula po sa diablo. At pwede mo itong mabanggit sa tao at sila po ay maniniwala. Kaya po ang prophetic ministry ay napakaselan. Kailangan po natin itong ingatan, dahil kapag hindi po natin ito iningatan, kapatid, pwede po tayong magamit ng diablo para iligaw po ang mga tao, sa halip po na sila po ay tulungan. Mga kapatid, personally, ako po, nakaranas na po ako dati makatanggap ng mga vision na mula po sa demonyo. Halos wala pong pinagkaiba sa vision na mula po sa Diyos. Siyempre po, ang vision na mula sa Diyos, godly, banal. Ang vision po na mula sa demonyo ay masama at dadalhin ka sa kasamaan. Ngayon, kapag po ang puso po natin ay corrupted, lalo po yung mga nasa prophetic, pag ang puso natin ay naging corrupt at nag-operate po tayo sa flesh, tapos nag-prophesy po tayo, at ang nakikita pala po nating vision ay vision po na mula po sa demonyo, tapos nasabi po natin yun sa ibang tao, na-impart sa kanila, tinanggap po nila, kapatid, at sila po ay naligaw, at tiyak po na sila po ay maliligaw, kapag pinaniwalaan po nila yun, pananagutan po natin yun sa Diyos. Pananagutan po natin iyon. Kaya po, the higher the calling, the higher the responsibility. Ang laki ng paggamit sa inyo ng Panginoon, kayong mga nasa prophetic, mga full-time ministers na nag-ooperate sa prophetic, ang laki ng paggamit sa inyo ng Diyos. Higit din namang dapat ninyong bantayan. Dapat nating bantayan ang ating mga sarili, dahil kapag tayo naman po ang nakorap at nadaya po ng demonyo, ang dami pong maliligaw na kaluluwa. Yung po mga tagasunod po natin. So, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Gabi na po dito at nilalamok na po ako. Ayan, dito lang po kasi may malakas na signal. Pag po kasi ako lumayo-layo pa doon, wala na pong signal. Hallelujah. Yan, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ayan, hindi na po tumayo itong aking stand.
Ayan, hallelujah. Shikala, sakala, shikala, ila, kala, sakala, shi. Ula, sakala, shikala, ila, hala, sakala, shi, lawakala, sakala, shi. Winds of holy fire. La, 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 la. I speak the walls of fire to surround us right now, to surround our homes, our rooms, where we are gathering right now. In the name of the Lord Jesus. Sikala, sakala, shi. Let the angels of the Lord fill our rooms. Let the angels of the Lord fill our places. Sikala, sakala, shi. We apply the blood of the Lord Jesus upon our hearts, upon our souls, upon our bodies. Father, patawad po kung may mga pagkakataon na nagkaroon kami ng mga maling motibo. Kung may mga pagkakataon, O Diyos, na nangarap kami para po sa aming sariling kaluwalhatian, patawad po, O Diyos, sa mga pagkakataon na nalamig ang aming pananampalataya at nawalan na kami ng kasabikan sa iyo. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon, Panginoon, na nagkakaroon kami, Panginoon, ng pansariling interes sa amin po paglilingkod at sa kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin. Patawad, Panginoon, kung may mga pagkakataon na nais po namin sumikat, na nais po namin makilala, o may mga pagkakataon, Panginoon, na ayaw namin tumanggap at yumakap po ng tiisin at hirap. Patawad po sa mga bagay na ito. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, cleanse us with the blood of the Lord Jesus. Cleanse our minds, cleanse our souls, cleanse our bodies, our eyes, our lips, our ears. Sanctify us, sanctify us. Sanctify us, Holy Spirit. Sanctify our minds right now. Burn in Jesus' name. Sanctify our eyes right now. Burn in Jesus' name. Sanctify our ears right now. Burn in Jesus' name. Sanctify our souls right now. Burn in Jesus' name. Sanctify our bodies right now. Burn in Jesus' name. Sanctify our hands, our feet right now. Burn in the name of the Lord Jesus. Sikala, sakala, shi. Hula, sakala, shi. Father, let your holy fire consume us right now in Jesus' name. Sunugin ng lahat ng impurity sa aming isip. Lahat ng impurity sa aming puso. Every spirit of pride, every spirit of lust, of covetousness, materialism, division, unforgiveness, wrong motives, in Jesus' name, be consumed with the holy fire of God. I approach you in Jesus' name. Lahat ng kaisipan na lumalaban sa pagkapanginoon ni Jesus, I approach you now in Jesus' name. Live in Jesus' name. Be burned in Jesus' name. Sikala, sakala, shi. Ula, sakala, shikala, kila, kala, sakala, si. Father, impart unto us your heart. Father, as I pray this, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang apoy ng bagong puso, ng bagong isip. Hallelujah. Likala, sakala, shi. Sige po, lift up your hands right now. Touch your right hand, touch your mind, and receive the impartation of the Lord. Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, hallelujah. In the count of 3, give us new minds. Ang isip na katulad ng sa Panginoon Jesus na willing magbata, willing magsakripisyo, at willing sumunod. In the name of the Lord Jesus Christ, in the count of 3, that we will receive this in faith. 3, 2, 1, receive in Jesus' name. Hallelujah. Receive the mind of Christ. Sikala, sakala, shi. And Father, ngayon po, hawakan po natin ang ating puso, ang ating dibdib. Let us receive this impartation of the heart of Jesus, the heart of mind, the heart of Jesus, the heart of the Father. Likala, sakala, shi. Father, in the name of the Lord Jesus, I ask that you give us hearts na tunay, na nagmamahal sa iyo, yumayakap sa iyo, nagmamahal siya ng higit sa lahat ng buong naming puso, buong kaloob, buong isip, buong lakas, at nagmamahal sa aming kapwa, katulad na aming sarili. Hallelujah. Let your heart be our hearts, Father. Ukal salashi. In the count of 4, impart this unto us. 4, 3, 2, 1. Receive in Jesus' name. Hallelujah. Receive in Jesus' name. Shikala, sakala, shi. Receive in Jesus' name. Shikala, sakala, shi. Father, hallelujah. Let the blood of the Lord Jesus cover us right now. Renew our spiritual armor, Father. Even our helmet of salvation. Renew in Jesus' name. Even our breastplate of righteousness. Renew in Jesus' name. Even our belt of truth. Renew in Jesus' name. Even our sandals of peace, renew in Jesus' name. Even our shield of faith, renew in Jesus' name. Even our sword of the Spirit, renew in Jesus' name. Hallelujah. Father, I give praise unto you. I give glory to you. I seal this prayer with all thanksgiving. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, O Ama,
Let the Holy Spirit's fire be upon us always, O Father. Holy Ghost, Holy Spirit, always be upon us, always fill us, always impart unto us yung uhaw at yung pagnanais na ikaw ay mapapurihan at ikaw ay mapasalamatan sa aming mga buhay, na malugod ka sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, na itakwil namin aming mga sarili at bagkus ay luwalhatiin ka sa lahat ng aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. I give you praise. We give you all the glory. All glory belongs to you, O Father. Not to man, but unto your name only. In Jesus' name, amen, 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 amen. Yan mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pag-stay sa ating pong live. Yan, talaga pong madilim na at nilalamok na po ako dito. Pero salamat po sa Panginoon at naihatid ko po yung warning ng Panginoon dahil ang dami pong ginagamit ng Diyos ngayon sa full-time ministry at nasa prophetic. Kaya kailangan po natin pag-ingatan ng ating pong mga puso. Ipanalangin po natin sila. Yung po natin, lagi po natin napapanood sa YouTube at Facebook. Ipanalangin po natin sila. Malaking tulong po yung ating pong pananalangin para po sila ay makuveran at mailayo mula po sa deception ng kaaway. Ayan, sama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon at God bless you. Purihin ng Panginoon. Maraming po salamat sa ating pong mga nanonood, kay Sister Jimber, kay Sister Van, kay Pastor June. Yan, si Pastor June, isa po siya sa mga mag-share minsan sa ating pong mga Bible study. Bibigyan po natin ng slot si Pastor June para po mag-share ng kanya pong mga katuroan o payo, gabay, paano po tayo magkakandak ng mga deliverance. Dahil kakaunti pa lang po din ang alam ko diyan sa bagay na yan. Ayun. Kaya matuto po tayo sa bawat isa. Nagpalakasan po tayo sa isa't isa. Tayo po yung magtulungan. Ayan. Para po sa kapuyahan po ng Panginoon. Maraming po salamat at God bless you. God bless you po. God bless po. Paalam.